Isang maipagmamalaki ng araw ngayon ang Barangay San Isidro sa Makati City. Hindi gaya ng dati na tambak ang basura. Ngayon, level up na bilang clean and green ang kanilang lugar. Resulta na rin yan ng mga inilatag na programa at pinagsamang effort ng komunidad at ng LGU. Hindi lang yan, dahil no more baha na rin sa kanilang barangay at higit sa lahat, bumaba na sa higit 90% ang mga iligal na nagtatapon ng basura. Dahil sa maganda nilang proyekto, hindi na nakapagtataka na isa sila sa mga kinilala sa 2025 Galing Pook Awards kamakailan. At kasama natin ngayon dito sa studio si Cap Rolando Duca Alvarez Jr. ng Barangay San Isidro sa Makati City. Welcome sa Politico Night, Cap, and congratulations. Thank you po, sir. Oo. Cap, itong inyong programa, makita natin dati punong-puno ng basura yung Tripa di Galina. Pero ngayon, kumusta na siya? Mga ilang taon na yung malinis at ganun yung kanyang itsura. Actually po, naumpisan po yan 2008. Magkaroon po ng pag-usap, dialogue sa mga nakatira po rito. Occupied po kasi ito ng mga informal settlers na kung saan nasa 250 plus families. Okay. Tapos ito po ay nadala po sa relocation ng City Government of Makati noong taong 2008 at 2009. So hindi pa rin po doon natapos yung problema kasi yung estero po mismo, sabi natin na dagat po ng basura talaga. Oo. Nung panahon po yun. Pwede ka pong maglakad doon sa gitna ng estero. Oo. At yung adjacent LGU po ay magkatabi lang po kasi ang mga bahay doon. Parang ang dating po ay mag-aabutan lang kayo sa loob ng kabilang bintana, pasay na po. Okay. Ganun po siya ka-problema nung panahon na yun. Nung panahon na yun, kapitan ka na ng ano? Hindi pa po, Hindi kagawad pa. po ako ng Kagawad. time. Pero paano nyo nakumbinsi yung mga nakatira doon sa lugar na ma-relocate? Dahil siyempre, mailalayo sila sa trabaho o sa pinapasukan nila. Dahil sabi mo, saan din na? Sa Kalawan, Laguna po. Laguna, tsaka yung iba sa Na San Jose del Monte. Del Monte. So, Yung- paano po yung pagkukumbinsi nyo? Wala bang nangyaring puwersahan? Meron po, noong Meron 2008. din, oo. Opo. Siyempre po, dala po ng maganda rin naman po yung pagpapaliwanag ng local government ng Makati that time at yung kaakibat din naman po yung pagpapaliwanag din po ng barangay official. Nakumbinsi po sila na ito po kasi Tripa di Galina, alam naman po natin na ang estero ay delikado po talaga sa mamayan. So kailangan po linisin ito. So doon po nagkaroon ng pagkakataon na naunawaan nila na i-relocate po sila hindi para alisan sila ng karapatan doon sa lupa, bagkus mabigyan sila ng panibagong pasimulan ng buhay nila. At may sarili na silang bayan. May sarili po lupa. silang Pero ano yung nagtulak po sa inyo? Kailan po kayo naupong chairperson, kapitan? Naupo po akong punong barangay noong 2018. Okay. Dala po nang nasubaybayan ko po yung dati ko pong kapitan na naumpisahan niya, pinagpatuloy ko na rin po. Although po na-relocate po ang lahat ng nakatira doon, hindi po natatapos yung problema. Oo. Kasi po, ang lahat po ng lot owner doon ay meron pong access. So, mag-clearing ka po ng Lunes, Martes, Merkoles, pagdating po ng Sabado, nandiyan sila. So, parang ang nagiging problema po natin, hindi po nasusolusyonan yung totoong problema. Kasi mismo si concern si Estero, paano po malilinis kung may individuals pa rin po nakatira doon? Oo. So, Ngayon po, naging susi po, nakipagpulong po ako sa aming mayor that time, kay Mayora Abi, na ito po siguro ang proposal na posibleng baka pagbigyan, na magkaroon po siya ng fence. So lahat po ng access ng lot owner, hindi na po sila masasarahan. So doon po namin umpisahan na nagkaroon na po ng steel fence, nagsimula na pong malinis sila, maglinis. At mismo pong si community, napakahirap po kasi talaga para sa kanila. at naging prioridad nyo to nung Naging kayo ay prioridad ko na umupo ng kapitan. Ako na po. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung mga Tuloy-tuloy programa. po. Oo. Kasi hindi lang linis estero ang proyekto. Bakit mahalagang maisama din yung relokasyon, yung mga social issues sa mga programa, pati yung sinasabi niyo pag-fencing doon sa area? Opo. Kasi po, kung hindi po talaga titingnan yung pinaka-main cause ng problema, hindi po malilinis siya. So ngayon po, kaya po pumasok ang relocation para totally mabakante po talagang estero ng Tripa di Galina. Doon na po siya nagsimula ng unti-unting nakita po
ng pamunuan ng LGU, yung inisyatibo po ni barangay. Okay. Hindi po kasi talaga kaya din mismo ni barangay na solohin ang pagresolba sa problema ng estero kasi mahaba po naman po talaga, 881 meters. So ngayon makita po ng LGU, nakita po ng nasyonal, yung inisyatibo ni barangay. Pero paano po, Kap? Dahil yung area ng yung Tripa de Galina ay hindi lang sa inyo dumadaan, may dinadaanan din sa mga ibang barangay. Yung part nyo almost 1 kilometer, mga 800 plus meters. Paano nyo po napapanatili na yung mga basura galing sa upper areas na kung saan nanggagaling yung tubig na hindi naaanod papasok doon sa inyo? Opo, naglagay po kami ng trash trap. Mhm. So sa kabilang LGU po, nakatapat po ng San Isidro, Makati, 6 pong barangay halos, so 6 pong trash trap ito. Para identify namin kung sino po ang nagkakalat. Ayun. At nag-dialogue din naman po kami sa mga kapitan dito na pagtulungan namin kasi hindi lang kaya ni Makati, bagkos si Pasay din sana. So yung proyekto nyo doon, hindi lang ito naging epektibo doon sa inyong barangay, naapektuhan nyo pa yung mga kapitbahay nyo na dinadaanan itong Tripa de Galina. Opo. Oo, yung domino effect ng Opo. magandang gawain, makikita mo yung resulta sa inyo. Opo. Oo. So yung sa ngayon, wala na lang nakakapasok ng mga yung mga informal settlers. Wala na po kasi meron po kaming gate. Oo, may gate na So siya. doon po mismo sa 881 meters na yon, meron pong gate doon at may bantay po. At yung mga bantay po doon, naging employee yun ni barangay na mula din po sa ilan na dating nakatira doon. Ayan. So mayroon pa kayong mga programa kaugnay dito sa mga paggagawing green ang paligid doon sa Meron po. Oo. Kagaya po ng pagpapatuloy, ma-maintain yung Tripa de Galina. Oo. Kasi po, ang pagmamantine po, yun po talaga pinakamahirap. Correct. Oo, yung siguro yung pagsimula na malinis ito, mabilis lang yun pag nagtulong-tulong. Paano siya mamimaintain? Paano po mamimaintain yung inyong sinimulan? Halimbawa, hindi naman kayo pang kayo forever na magiging kapitan. Paano nyo po ito matitiyak na kahit kayo ay wala na dyan at yung mga susunod sa inyo na magiging kapitan ay tuloy-tuloy pa rin yung programa para dyan sa paglilinis ng estero? Opo. Meron po kami pag-uusap ng mga lahat ng residente na along Tripa de Galina na sila po mismo, may MOA po kami. Na pagdating po ng panahon, kasi sabi ko po sa kanila, hiram lang po itong katungkulan. Hiram ko lang na katungkulan ito. Pagdating ng panahon kako, matatapos ako, posibleng hindi ko na ito babalikan. Kayo mismo kako na nandito along Tripa de Galina, kayo na ang magbatsyag, bantayan. Kasi kako, itong naumpisahan natin, pagdating ng ilang taon, mawawala ito, tayo pa rin ang talo. Tayong lahat. Kasi nandun sila yung mga residente, mananatili sila doon. Opo. Pero paano nyo po nakumbinse yung mga residente doon? Karamihan, ang mga nakatira dyan sa San Isidro, mga middle income families. Paano nyo sila nakumbinse na maglinis? I mean, di ba? Nung umpisa po, Sir Dex, ang nangyari po, napakahirap sa bahagi nung nakasanayan nilang lugar. Kasi may 20 years, 30 years. Okay. Nung umpisa po, na naglilinis ako ng alang estero, hindi nila maunawaan ba't daw ako naglilinis, na hindi ko naman kaya. Ang sa akin po, ang pananaw ko doon, linis dalan ng mandamos, clean up drive sa estero, yun lang po ang purpose ko nung una. Dumating na po sa point na nag-dialogue ako sa kanila, pinaliwanag ko kung ano ba yung purpose dito. Hindi lang para ito sa atin, bagko sa susunod pang henerasyon, alam ko pakikinabangan ito. Oo. So, komunikasyon, dialogo, nakinig naman po sila. Pero actually po, samot-saring mura ang inabot ko po. Habang naglilinis po ako niyan, kung maiko-convert ko po sa pera, malamang po, mayaman ako. Yung mga pagbati ko sa'yo, Pagbatikos po, samot-sari. Kasi, di ba, parang siguro yung mga birth pains, pag may mga bagong kang proyekto, lalo na pag may involvement yung komunidad, yung pahirapan, di ba? Opo. Paano nyo po nalaktawan yun? Paano nyo po... Sa akin po kasi, pananaw ko sa sarili ko, hindi ko naman kinukuha yung bahagi ng property niyo. Ang kinukuha ko yung sa gobyerno. Ngayon kako, galit ka sa akin, pakialam ko. Di ba o galit sa'yo? Oo. Doon lang, ipinaliwanag ko lang po sa kanila. Actually po, pinadala pa ako ng bala dyan. Talaga? Opo, dahil nag-clearing ako, may mga naapektuhan. Kasi may drug issues din po doon. Snatching, samot-sari po kasi. Oo, Pumapasok kasi. doon nung panahon na yun. Pinadala na akong bala para matakot ako. Sa loob-loob ko naman po, bahagi ito ng trabaho kasi pinasok ko ang pagiging punong barangay. Kung dito ka ako talaga aabutin, di sorry tayo, at least naganampanan. Pero ito na ngayon, Ito na ngayon, tumanggap kayo nagbenepisyo ng, po.
nagbenepisyo at nakilala pa ng national na organizing body na bibigay ng mga award. Opo. At ngayon po, sila po mismo naging masaya. Yung buong community po ng Tripa de Galina, hindi nila akalain na maitatransform po ito into linear park. Ngayon po, sa sobrang katuwa, kasiyahan nila, proud sila San Isidro po ay isa sa galing po kawardi. Ayan, oo. So yung mga Siguro yung mga bunga nito, syempre napag-isa mo yung barangay mo. I mean yung kanilang kooperasyon, nakuha mo yung loob nila. Ano pa yung mga benepisyo na tingin mo naging epekto nitong mga proyektong pinatupad mo doon? Una po siguro yung peace and order concern. Yung mga snatching Dahil na wala doon po na yung natakbo. Wala mga ng drugs. informal settlers Wala na doon, pa informal settlers. Katarungang pambarangay cases, mga ganon. OSY po, teenage pregnancy, waterborne diseases. At the same time po, yung solid waste management po, na-address po doon. Nagkaroon pa po ng tawag dito, sa climate change. Kasi po, may migratory bird na pong napunta. Talaga? So, ibig sabihin po, maganda yung naging resulta. Luminis na. Hindi na mabaho ngayon. Hindi na po siya maamoy. Maamoy, oo. Unlike po nung pagka pumunta ka po sa isang estero, amoy mo. Pero ito po dahil maintain, makikita mo, pagdating mo po, medyo maliwalas ang amoy. Ano ang mensahe nyo, Kap, doon sa mga tulad nyo na mga nasa barangay na ganito yung hinaharap na problema? Yung basura, estero, umapaw, baha, walang kooperasyon o mahirap kunin yung kooperasyon ng mga residente. Mensahe nyo po. Siguro po sa lahat po ng kapatid ko sa profesyon na ito bilang serbisyo publiko, anumang programa po ng gobyerno, wala naman talagang pangit. Lahat naman maganda. Magdedepende lang kung paano natin execute, paano natin imamantine. Ako po, ang pananaw ko po kasi at gusto ko rin po iparating sa ibang punong barangay, minsan lang po kasi tayo dadaan sa larangan ng ito na bilang halal ng barangay mo para paglingkuran sila. Ipakita po natin na yung legasiya na meron kang may iwan, hindi lang sa panahon mo, bagkos sa susunod pang henerasyon, may kita mo. Well said. Congratulations, Kap Duca. Ayan, Maraming sa salamat iyong po, Sir Rex. achievement. At hindi mo lang achievement yan, achievement na rin ng iyong buong barangay at mga residente doon. Congratulations. Thank you very much for your time. Maraming salamat po, sir.